Angelo's POV. Kagabi nga na nag-iip na naman ako pero iba ngayon. May nadagdag na isang batang babae, mas matanda sa akin. Kasama ko naglalaro dun sa park. Malabo ang mukha niya pero may tumatak sa akin. Ang damit na suot niya. Parehas kami ng damit na suot nung araw na yon. Di ko maalala kung anong kaugnayan ko sa kanya. Ang alam ko lang, nagbabaybayan din siya katabi kung nasan kami nakapwesto nung lalaking tinatawag kong kuya. Pakiramdam ko talaga akong batang yon kasi blue din yung mga mata niya. Sinusubukan ko alalahanin ko anong mukha ng tinatawag kong kuya pero hindi ko talaga maalala. Malabong-malabong kanyang mukha. Are you okay, baby? Nag-aalala lang tanong ni Austin nang mapansin ang bigla kong pananahimik. Umiling ako at sinabihan ko siyang ipagpatuloy niya ang pagkukwento. Kakilala ko rin yun, hindi nga lang kami masyadong close. I just met him through a friend din. Naalala mo yung kaibigan kong kasama ni Villegas sa bahay noon? Yun ang mga katropa na kaibigan ni Gab. Isa ding gagong reveal na yun, siya ang kaibigan ko. Tumangulo lamang ako sa kanya. I'm sorry if I kept it to you, baby. I just have to do that para masiguro kong may babalikan pa talaga ako. He said with so much compassion and it melts my heart hearing him saying those words to me. Tinanong ni Austin ako kung may gusto ba akong malaman. Di naman na ako nagtanong pa kasi hindi ko rin naman kilala. Tsaka ako magtatanong pa ako, iisipin pa nito, interesado ako dun sa kaibigan niya. Kay Kali nga lang nagsiselos na to paano pa kaya sa iba? Tama na rin sa akin ang malamang ayos sila ng kapatid niya at masaya ako para sa kanila. Pero ang kaalamang nag-aasikaso si Gab ng ganun klaseng kaso ay bumabagabag sa akin. Paano kaya ako ikwento ko sa kanila ang mga panaginip ko? Matutulungan kaya nila ako? Tanging si Gina lang kasi ang napagkukwentuhan ko nito. Pero wala na akong contact sa kanya ngayon. Kagabi nga, nagising na lang ako, punong-puno ng pawis at saka nanunuyo ang lalamunan. Paano kung kinidlap ng pala ako ni na Chang at Chong? Malaki ang posibilidad dahil walang may kwento si Chang tungkol sa akin. Wala nga ba? O baka ayaw nitong malaman ko ang katotohanan. Maghahanap ako ng lakas ng loob at ikukwento ko rin to kina Austin at Gab. Baka sakaling matulungan pa nila akong malutas itong pinoproblema ko. Marami pa si Austin kinuwento sa akin at tahimik lamang ako nakikinig sa kanya. Sinabi niya sa akin kung anong nangyari sa una nilang pagkikita after na malaman niya ang katotohanan. Nagsuntukan daw sila bago naging ayos ang lahat sa pagitan nila. Kalauna naging instant mag-best friend na raw sila kaya pinakausapan niya tong bantayan ako. Nagalit pa nga raw siya kay Gab dati nung nasa US pa siya kasi sabi daw nito liligawan niya na lang ako para siguradong walang maniligaw sa akin kapag naging boyfriend ko siya. Kung malapit lang daw ang States, baka daw nabugbog na din dito ni Austin. Tama ba namang yun ang maging solusyon para masiguradong bantay sarado ako? Napapagod daw kasi ito kakasita sa mga lalaking nagtatangkang maligaw sa akin. Kaya pala yung iba, isang araw lang nagkakalakas loob, tapos biglang mawawala. Para na ako may sakit na iniiwasan. Yun pala, kagagawan yun ni Gab. Pero di ka nagligtas kay Austin ang pangalan ni Dave. Kaya pala gano'n na lang ang reaksyon niya kanina nung bilanggit ko ang pangalan nito. Kasi sabi daw ni Gab sa kanya, ito lang daw nag-iisang porsigido at di natatakot sa pagbabanta niya. Paanong matatakot? Isa pang Dave na yun sa mga maligalig at makukulit kong kaklase. Naputol ang pag-uusap nang may kumalampag sa pintuan ng silid ko. Kuya! Labas mo na si Dal. Mamaya na yung mukbang mo. Natatawang tawag ni Gab sa amin sa labas. Hindi pa pala umuwi ang loko. Binitiwan ni Austin ang kamay ko at tila nahihiya pa ito sa kalokohang naisip ng kapatid niya. Kuya, open the door. Kanina pa kayo dyan ah. Nabuboard na ako dito sa labas. Sigaw na to ulit. Go home, Gab. We're doing something. Sabat ni Austin pero pinanlakihan ko siya ng mata. Baka kung ano pang isipin ni Gab na ginagawa namin dito. Dal! Dal! Open this door, please. Nagsisimula ng mairita si Austin base sa ekspresyon ng mukha nito. Hinawakan ko ang kamay niya para kumalma. Nakakatuwa pala tong si Gab pagdating sa kuya niya. Napakakulit pala talaga. Pero kahit nakakulitan si Austin dito, alam ko, mahal niya ang kapatid niya. Nararamdaman ko yon. Come! Hinawakan ni Austin ang kamay ko para alalayan akong makatayo. Inayos niya pa muna ang t-shirt niya na suot ko. Hinila niya pa ang laylayan nito para umabot sa tuhod ko pero umangat ulit ito. Nang akmang magrereklamo pa to sa suot ko ay inunahan ko na. May shorts po ako, Austin. Tsaka masyadong malaki ang pajama mo po.
Magmumukha akong payaso kapag sinuot ko yun. But, don't you think it's a little bit skimpy, baby? Nope. Ganito ang uso sa mga kaedad ko, no? Yung mga ka-generation ko nga mas maiksi pa yung suot kaysa dito eh. Anong akala mo? Talagang mahilig ako sa mga ganitong shorts? Deep inside, di ako mahilig sa mga ganito kaiksi. No choice lang ngayon. But I will not allow you to wear like that. Lalo na kung lalabas tayo. He said with finality na alam kong hindi talaga mababali. Pero bakit ko ba hahayaan ang mokong na to? Eh di ko naman siya boyfriend. Kumakabakod to, wagas. No. I will wear whatever I want. Tsaka hindi ako katangkaran, makinis naman tong legs ko ha. Kaya't sakto lang naman. No baby, you won't do that. Bakit? Ano ba kita? Nagsukatan kami ng tingin. Pero agad ding naputol nung kinalampag na naman ni Gab ang pinto. Not allowed baby. Not allowed. Final. And to answer your question ko ano mo ko, I am your boyfriend. Remember we kissed already. You kissed me and that mean kailangan mo akong panagutan. Di ako nakasagot sa kanya dahil hinila na ako ni Austin palabas ng silid. Nabitin ang kamay ni Gab sa ere. Siguro kakatok na naman to pero nabuksan na ni Austin ang pinto. Alam mo kuya, napakadamot mo talaga. Minsan nga lang bumisita dito, ayaw mo pa ipahiram si Doll sa akin. Why are you still here, Gab? Diba sabi ko sa'yo umuwi ka na? Tanong ni Austin kay Gab pero tinago pa rin niya ako sa likod niya. Kulit mo din kuya, no? Ang sabi ko nga na miss ko si Doll. Saglit lang kasi. Sininip niya ako. Doll, tara, dun tayo. Tinaas ni Gab ang kamay niya para abutin ako pero hinawi to ni Austin. Will you stop calling me kuya? 2 taon lang ang tanda ko sa'yo, gago. Alam mo kuya, bad influence ka talaga. Ayaw mong patawag ng kuya, mas matanda ka talaga sa akin. Napakahilig mo pa akong murahin. Hindi ka ba nahihiya sa baby doll ko? Baka ko ano pang matutunan yan sa'yo ah. Di ko na inintay matapos ang bangayan nila. Kailangan ko nang pumunta ng kusina para magluto o di kaya magligpit. Sige na Austin, magbonding muna kayo. Sabi ko at saka umalis na sa likod niya. Huwag ka na magluto baby. Pahabol ni Austin sa akin. Plano ko pa naman sana magluto ng pininyahang manok. Kaso may dalang pagkain si Gab. Sure ka ba? Kumakain ka ng dala ni Gab? Yes baby, I'm fine. Sagot ni Austin. Nahihiya tuloy ako kay Gab dahil wala itong pakundangan kung tawagin akong baby sa harap ng kapatid niya. Dumiretso ako ng kusina at niligpit ang mga inihanda kong sahog. Inayos din ang mga pagkain dala ni Gab para makakain na kaming 3. Konti lang naman pala ang kinain ni Gab. Siguro inintay pa niya kami. Pinagsaluhan namin ang dala niya pero feeling ko ako lang yata nag-e-enjoy. Pero deadman na. Bahala silang dalawa basta ako. Gustong gusto ko ang mga to. Paborito ko kaya to. Dati pangarap ko lang kumain ito pero ngayon only mukbang na. I already filed a TRO against Stella kuya. Hindi na to makakalapit pa kay Doll. Natigilan ako sa pagsubo. It's the first time na pag-uusapan ang tungkol sa nangyari sa amin ni Stella. Tumingin ako kay Austin pero seryoso lang ang mukha nito. Ganon din si Gab. Wala na ang bakas ng pagkaligalig nito kanina. Good! Simpleng sagot ni Austin. That woman is crazy, kuya. She's obsessed. Ano bang pinakain mo dun? Natatawang saan nito. Your mouth, Gab. He warned. What? I'm just asking. Naghibit balikat pa ito na parang wala lang. Anyway, Doll, you can go out now. May mga bodyguards ako para sa'yo but you cannot notice them dahil ayaw ko namang mailang ka. You can go back to your normal life, Doll. Hindi yung gaya nito na nagtatago kang parang ikaw may kasalanan. Aniya't nakita ko ang pag-igting ng panga ni Gab habang sinasabi yon. Knowing that I can go back to my old routine makes me happy. Sa wakas, makakalabas na rin ako sa kondo ni Austin na parang normal na lang para sa akin. Pero ang tanong, dito pa rin ba ako titira sa kanya? Paano pag-aaral ko? Paano trabaho ko? Saan ako kukuha ng pangtustos ko sa aking mga pangangailangan? Maaga ako nagising para makapaghanda ng breakfast namin ni Austin. Hotdog, itlog, bacon ang lulutuin ko ngayong umaga. Marunong akong magluto kasi tinuruan ako ni Chang na magluto nang nasa probinsya pa ako. Malungkot akong napangiti dahil naalala ko si Chang. Kamusta na kaya siya ngayon? Saan kaya ito naroon? I really want to see her. Ang dami kong gustong itanong sa kanya at nag-alala din ako sa kalagayan nito ngayong tumakas si Chong sa kulungan. Kung nasan man siya ngayon, sana ligtas ito. Sana maisipan niya akong hanapin.
Pagkatapos kong maluto ang hotdog, inayos ko ng mesa. Mag-iinit din ako ng tubig para kung kakain si Austin, pagtitimpla ko siya ng kape niya. Simula nung araw na nalaman ko ang tungkol sa kanila ni Gab, sabay na kaming dalawang kumain. Nakakalabas na rin ako dito sa kondo niya. Minsan binibigyan ni Austin ako ng pera para pang grocery ng mga kailangan namin. Binigyan niya rin ako ng pera pambili ng personal kong gamit, pero nahihiya akong gastusin to. Nagpaalam ako sa kanya na maghahanap ako ng trabaho na malapit lang dito sa kondo niya, pero hindi si Austin pumayag. Siya na lang daw ang bahala sa lahat ng gagastusin ko. Pero umayaw ako. Mabuti sana kung payagan niya ako maghanap ng trabaho, kaso mapilit siya eh. Para daw hindi ako mailang, isipin ko na lang daw pinapasahod niya ako. Tumingin ako sa orasan. Mag-aalas 7 na. Siguro tapos na tong maghanda para pumasok ng opisina. Lately napapansin ko medyo busy to. Para nagkakaproblema yata sa ibang branch nila. Napansin ko, pressured to sa trabaho niya ngayon. Pero pagdating dito sa kondo niya, pilit ni Austin itinatago sa akin. Minsan hindi ko sinasadya, narinig kong usapan nila ng papa niya na hanggang ngayon galit pa rin daw ang mommy niya sa kanya. Kahit di nito sabihin, alam kong ako ang dahilan kung ba't galit to sa kanya. Ako ang nalulungkot para sa kanya dahil alam ko kung gaano nito kamahal ng mommy niya. Pero dahil sa akin nagkakagulo sila ngayon. Inihanda ko ng kape niya. I was about to pour the hot water when I felt his hand on my waist. Muntik ko pa tong mabitawan dahil sa pagkabigla ko. Paglingon ko sa kanya, isang matamis na tingiti ang nakabungad sa akin. Good morning, baby. Bati niya sabay halik sa aking pisngi. Austin! I exclaimed. Oops! Again? Hinapit ni Austin ang bewang ko, palapit sa kanya at kinintiran ako ng halik sa labi. Kumistot ang puso ko at uminit ang aking magkabi ng pisngi nang maramdaman ko ang labi niya. Simula nang pumayag akong maging kami, naging extra ang paglalambing nito sa akin. Minsan nga sobrang clingy pa na halos ayaw nang humiwalay sa aking tabi. Napanguso ko sa ginawa niya, ngunit muli nitong sinakop ang aking labi. Napakapit ako sa batok niya at mas pinalalim pa nito ang paghalik sa akin. Dahan-dahang bumaba ang halik niya sa mga pangako. I felt his sobbles touching my face and it tickles me. I tilted my head to give him more access because I am enjoying what he is doing to me right now. Para ko nahihilo sa sensasyong dulot ng mga halik ni Austin. Lahat to bago sa akin pero nasasanay ako dahil halos araw-araw ganito ko halikan ni Austin. Pero hanggang halik lang kami dahil sabi niya inihahanda pa raw niya ako. I am trying to get used calling him his name cause every time I call him, he will punish me. And if we talk about punishment, kakaiba ang paraan ng isang Austin Valderrama para dyan. Baby? Aniya sa napapaos na boses. I want to kiss you more. I hummed and nodded to him. I also want more. He kissed my lips again. It's rough and punishing. I know why because of what I used to call him, but I intentionally call him that. I want to tease him kasi ito lang ang nanggigigil sa tuwing ginagawa ko yon. And I like it more when he is aggressive. I like his punishing kisses, yung may halong kagat at pagkasabik. Pero bago pa ako saan kami umabot, humiwalay na to sa akin. We're both panting and catching some air nung naghiwalay kami. Pinatong ni Austin ang noo niya sa aking noo at ramdam ko ang bigat nitong paghinga. I cannot resist your charm, baby, he murmured. Matamis akong umiti sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. I really love staring at beautiful midnight black eyes. My heart flutters every time I look at it. I love you, Angelou. Thank you for coming into my life, he said hoarsely, and my heart thumped. Pakiramdam ko, dumoble ang bilis ng pagtibok nito. I love you too po. I honestly answered him. Bakit pa ako maglilihim? Ayun naman talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Sa tuwing kasama ko si Austin, iba ang nararamdaman ko. By the way, wala ka mang pasok ngayon? Hindi ka ata nakasuit. He is wearing white t-shirt and sweatpants at tila wala itong balak pumasok sa opisina niya. Saturday, baby? Natatawang paalala ni Austin sa akin. Oh, I forgot, Saturday pala ngayon. Meaning off nito. Di ko na kasi namomonitor ang araw. Dito lang din naman kasi ako sa loob ng kondo niya. Kung aalis man ako, bibili lang ng kailangan namin. Tapos balik din naman agad. Kahit sinabi ni Gab na hindi na makakalapit sa akin si Stella, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin tuwing nasa labas ako. Tsaka napapansin ko din,
Iba ang tingin ng babaeng kapitbahay namin. Yung kumausap kay Gab nung araw na bumisita to dito, parang may ibang kahulugan ng mga tingin na ipinupukol ito sa akin. Ayoko nga sana bigyan ng ibang kahulugan, kaso iba talaga ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko siya. Hindi nang isang beses na napag-abot ang tingin namin. Napansin ko tuwing may binibili ako malapit sa grocery dito, nagkataon din nandun to. Minsan nga naiisip ko, sinusundan niya ako, pero winabaglit ko yun dahil alam ko namang wala akong sapat na ebidensya. Isa pa bakit naman niya gagawin yun wala naman akong atraso. We stayed whole day in his condo. Kung ano-anong pinagkabalahan namin, tinuruan ni Austin akong mag-bake. Nung tanghalian siya nagluto ng pagkain namin, putsero at in fairness, sobrang sarap nito. Hindi ko nga akalaing marunong pala itong magluto. Sabi ni Austin high school pa lang siya, tinuruan na siya ni Nana at ng lola ni Gina na magluto kaya siya natuto. Tsaka mas gusto niya raw kumain ng mga Filipino food. Sa hapon naman, nanood lang kami ng movie sa entertainment room niya. Napakaganda nito at para ko nanonood sa sinihan. Iba pala talaga ang mga mayayaman. Pwedeng gawin ko nung maisipan nilang gawin. Naalala ko kasi nung kinatsang pa ako. Binasag ni Chong yung TV nung minsang nalasing siya, kaya wala kaming TV. Nakikinood lang ako sa kapitbahay, pero saglit lang dahil agad naman akong pinapauwi ni Chang. Ayaw niya na makipagkaibigan ako sa mga kapitbahay namin doon, maliban na lang sa mga suki ko sa labada. Austin? Tawag ko sa kanya. What? He asked smiling. I want to ask you something. Umayos to ng upo at tumarap sa akin. It's about my dream. Dream? Tanong ni Austin sa akin. Nagbaba ako ng tingin at saka napabuntong hininga. Tumango ako at umusog palapit sa kanya. Last night, I decided to tell him my dreams kasi pakiramdam ko, hindi na to simpleng panaginip lang. I know it has something to do about me, about my past. Minsan kahit nga kapag nag-iisa lang ako dito sa kondo, bigla tong bumabalik sa alaala ko. Palagi kasi akong nananaginip tungkol sa isang batang dinukot sa park. Hindi ko alam kung may kinalaman ba yun sa pagkatao ko or wala. What do you mean by that, baby? He asked. I've been dreaming about this lately. Mas tumindi lang ngayon kasi halos gabi-gabi napapaginipan ko to. Kinuwento ko sa kanya kung ano mga nakikita ko sa aking panaginip. Kung paano dinukot ang batang babae. Yung tungkol sa kasama nitong tinatawag nitong kuya, tsaka yung batang babae na nakausap nito sa park. Parehas kaming natahimik dalawa pagkatapos ko magkwento. Hindi ko alam kung anong iniisip niya but I know that he is worried too. Do you know something about your parents, baby? Malungkot akong umiti, tsaka aminin sa kanya. Dahil isa pa yan sa bumabagabag sa akin. Wala akong alam kahit konti tungkol sa magulang ko, maliban sa mga sinabi ni Chang sa akin. Ang alam ko lang, si Chang ang nagpalaki sa akin kasi namatay si mama nung pinanganak ako. Hindi rin alam ni Chang kung sinong ama ko kasi inabando na si mama nung nalamang buntis, pero hindi rin ako sigurado eh. Sabi kasi ni Chang, ginahasa lang daw si mama. I sighed and played with his hand. But you know what bothers me? I said and I noticed that he became curious to what I will say. Yung bata sa panaginip ko, magkakulay kami ng mata. Feeling ko ako yun. Hindi ko alam pero biglang nanubig ang mga mata ko. Pakiramdam ko ako talaga ang batang yon. Pero bakit hindi nila ako hinanap? Ilang taon na ba ako ngayon? Kung sakaling ako ang batang yon all those years ba, hinayaan lang nila na mawala ako? Tinanggap na lang ba nilang mawala ako sa piling nila? I will help you. Hahanapin natin ang Chang mo para malaman natin ang sagot sa mga tanong mo. We will ask Gab to help you. Marahan ni Austin pinunasan ang luha ko gamit ang palad niya. Stop crying, baby. We will find out what really happened to you. He stayed hugging me for a while at pakiramdam ko, kumakalmang puso ko tuwing yakap niya ako. Marahan niyang hinaplos ang ulo at sinuklay ang buhok ko gamit ang kanyang mga daliri. I felt the comfort in his touch. Malaki ang pasasalamat ko na sa pagligtas ni Austin sa akin at pagpapatira niya sa akin dito sa condo niya. His phone suddenly rang at nagkatinginan kami. Lumayo ako sa kanya para makaayos siya ng upo at masagot ang phone niya. I will take this call, baby. Paalam niya sa akin. Tumango ako at lalayo sana sa kanya pero hinawakan niya ang kamay ko. Stay. Tumango ako at umayos ng upo sa kanyang tabi. What do you mean cancelled? Biglang tumaas ang boses ni Austin. No, they already signed the contract. They cannot just terminate it without informing us.
Bumaling ang tingin ni Austin sa akin at nang makitang nakatingin ako sa kanya, bigla siyang kumalma. I smiled and mouthed, "It's okay." Sumenyas akong aalis ako, tinuro kong upang sinasabi kong kakaiba para magpaalam na uupo ako doon.